Special payout ng DSWD sa PUV drivers extended pa hanggang sa weekend. Ahensya nagpaliwanag naman kung bakit kinakailangan ng mahigpit na beripikasyon sa pamamahagi ng cash relief assistance. Si J.M. Thompson sa sentro ng balita. Naiiyak na nagkukwento si Arlie Manato matapos matanggap ang ayudang pinansyal ngayong araw dito sa Makati City Coliseum. Bukod kasi sa pandagdag krudo, sakto dahil graduation ng kanyang anak bukas, kaya makakapag-celebrate sila ng kanyang pamilya. At higit sa lahat, tulong sa kanyang tatay na may cancer. Malaking tulong aniya ang ayudang kanyang nakuha at ang rollback. Sana madagdagan pa yung rollback para malaki-laki naman po ma-take home namin. May diskarte rin si Arlie at ang kanyang mga tropa sa pagkuha ng ayuda dito sa Makati City. Isang sasakyan na lang ang ginamit namin para medyo tipid sa gas. Isa lang si Arlie sa mga maagang pumila dito sa Makati Coliseum mula sa iba't ibang lungsod para kumuha ng ayudang pinansyal. Isa ang Makati City sa 4 na malalaking payout sites ngayong araw, kabilang ang Caloocan City, Quezon City at Taguig City para sa special payout sa mga TNVS drivers sa loob ng Metro Manila. Handa ang Makati City LGU sa mga maaaring maging aberya dahil mahigit sa 10,000 TNVS drivers ang kanilang inaasahang kukuha ng 5,000 cash assistance. Ngayon ang pangatlong araw ng special payout para sa mga transport sector sa Metro Manila. Noong Martes nagsimula ang special payout para sa mga tricycle drivers at kahapon ay para sa mga jeepney drivers. Tuloy-tuloy naman sa pagsisiguro ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na makatatanggap ang lahat ng qualified drivers. Samantala, dahil sa mga problema ng ilang driver sa kanilang pangalan, birthday o address sa kanilang ID, nilinaw na Director Edwin Morata ng Crisis Intervention Program kung bakit kailangan ng ganitong verifikasyon. We need to ensure that the right person is the right one who claimed the right assistance for the right intention. At we cannot just give the money because nag-appear sila. At we cannot just give the money because kailangan kong iparek ang pangalan. Kasi baka mamaya may mag-claim, nakita ang pangalan sa, pinupost kasi namin siya. May nag-claim na siya si Edwin Morata, pero wala kaming basis of anything, nag-produce siya ng ID, whether peke siya or hindi. Nagsabi siya, si Edwin Morata ako, nabayaran namin. Paano po pag dumating po ang totoong Edwin Morata, din na po siya ma-claim. So these are the concerns po na kinoconsider namin. Nagdagdag na rin ang panibagong schedule hanggang Linggo para sa special payout sa mga hindi pa nakakakuha ng kanilang cash relief assistance. Siguraduhin ang oras at araw ng inyong payout sa inilalabas na listahan ng DSWD o LTFRB na makikita sa kanilang official Facebook page. Sinisiguro naman ng Department of Energy na sapat ang supply ng langis sa bansa kasabay ng iba't ibang paraan upang matulungan ang mga motorista. Kaugnay rito, sinisimula na ang 10 pisong diskwento sa ilang gasolinahan sa loob ng Metro Manila. Testing muna yung system sa Metro Manila, and if within this week we notice that it's naayos na yung mga problem areas, then we can roll it out to the rest of the country. Every liter kasi may bawas siya ng 10 piso. And then kada jeep may limit siya na 150 liters ang pwede silang mag-avail ng discount. Pag sumobra sila dyan, wala nang bawas. Pero pag within 150 liters, may bawas. Pero ang 150 is only good for 1 week. So Monday to Sunday, tapos pag hindi nila naubos yun, na-forgo na nila yan. Pag naubusan na sila, halimbawa Saturday, ubos na nila. Sa Monday naman, may panibago na naman silang 150 liters. J.M. Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.